Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan ng San Miguel, may nakatirik na lumang puno ng bayabas na matagal nang itinuturing na mahiwaga ng mga taga roon. Malaki ang katawan nito, makapal ang mga dahon, at laging may bungang hinog kahit tagtuyot o tagulan. Maraming nagsasabi na may nakatira raw na nilalang sa loob nito, ngunit iilan lamang ang naniniwala. Karamihan ay takot. Ngunit may isang dalagita na walang panahon para matakot. Siya si Rica. 16 na taong gulang, payat, maitim sa araw, at palaging gutom. Maaga pa lang ng umaga, nagigising na si Rica sa maliit nilang kubo na yari sa pinagtagpitagping yero at kahoy. Wala na siyang ama. Matagal nang namatay sa isang aksidente sa bukid. Ang kanyang ina naman ay may sakit at bihirang makalakad. Kaya si Rica ang naging sandigan ng kanilang munting tahanan. Araw-araw, naglalakad siya ng ilang kilometro para maghanap ng mapagkakakitaan. Pamumulot ng kahoy, paglalaba, pamamalengke para sa iba, o pag-aani ng gulay sa bukid kapalit ng kaunting bigas. Ngunit may mga araw na wala talaga. Tulad ng araw na iyon, tanghaling tapat. Maalinsangan ang hangin, halos walang gumagalaw na dahon. Parang pinipiga ng araw ang buong baryo. Si Rica ay nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng bayabas. Hawak ang kanyang tiyan. Grrr! Umalingaw-ngaw ang gutom sa kanyang sikmura. Hay! Mahina niyang buntong hininga. Wala na naman akong nakuha. Kanina pa siya naglalakad sa baryo. Humingi siya ng gawain sa ilang kapitbahay, pero lahat ay may kanya-kanyang problema. Pasensya na, iha. Wala rin kaming maibibigay. Naku, Rica. Bukas na lang siguro. Wala kaming pera ngayon. Paulit-ulit niyang narinig ang mga salitang iyon. Kaya napadpad siya sa tanging lugar na nagbibigay sa kanya ng kaunting pag-asa, ang puno ng bayabas. Doon, paminsan-minsan, may nahuhulog na bunga. Kahit hindi pa hinog, pinagtitiisan na niya. Tumingala siya sa mga sanga. Ang dami, pero ang tataas, bulong niya. May mga bungang mapula na, senyales na malapit ng mahinog. Ngunit hindi niya maabot. Wala rin siyang lakas para umakyat. Umupo siya sa ugat ng puno at ipinatong ang ulo sa tuhod. Nanay, pasensya na, mahina niyang sabi. Wala na naman akong maiuuwi. Pinikit niya ang mga mata. Napangiti siya ng bahagya kahit may luha sa gilid ng pisngi. Bukas, magsusumikap ulit ako. Biglang, Hoy! Napamulagat si Rica. Ay! Napatalon siya. Nanino yan? Lumingalinga siya. Walang tao. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng dahon ang maririnig. Imahinasyon ko lang siguro, sabi niya. Pero maya-maya, Hoy ka! Oh, ikaw! Yung payat na nakaupong, parang lumambot na kangkong. Napatayo si Rica. Ano yon? Sigaw niya. Sino ka? Mula sa likod ng puno, may biglang sumilip. Maliit. Napakaliit. Isang nilalang na kasinlaki lang ng isang dangkal. May suot na dahon bilang salawal, may pulang bandana sa ulo, at may matang kumikislap na parang bituin. At last, nakita mo rin ako, sabi nito sabay tawa. Kanina pa ako sumisigaw. Nanginig ang tuhod ni Rica. Duwende? Pabulong niyang sambit. Duwende? Aba, oo naman. Pagmamalaki nito. At ikaw ang pinakaantukin na taong nakita ko. Napaupo si Rica sa lupa. Wag mo po akong sasaktan, nanginginig niyang sabi. Hoy, sinong mananakit sa'yo? Gutom na gutom ka na nga eh, sagot ng duwende. Alam mo ba kung gaano kaingay ng tiyan mo kanina? Parang may naglalaban na kambing sa loob.
Napanganga si Rika. Naririnig pala niya? Naririnig mo yon? Oo naman. Kaya nga ako lumabas. Tawa ng duwende. Akala ko may lindol. Unti-unting nawala ang takot ni Rika. Napatingin siya sa maliit na nilalang. Hindi ka ba masama? Masama? Aba, ikaw ang masama. Umuupo ka sa ilalim ng bahay ko, tapos hindi ka man lang nagpaalam. Bahay mo? Oo. Sabay tapik sa puno. Akin to. Napangiti si Rika ng mahina. Pasensya na po. Gutom lang talaga ako. Sandaling natahimik ang duwende. Tinitigan niya ang dalagita. Payat. Maputla. Halatang matagal nang kulang sa pagkain. Bulong nito. Kaya pala, lumapit ito kay Rika. Hoy, pangalan mo? Rika po. Ako si Buntot. Sagot nito. Dahil may buntot ako noong baby pa ako. Ha? Matagal na yon. Huwag mo nang isipin. Napatawa si Rika sa unang pagkakataon ng araw na yon. Rika, seryosong sabi ni Buntot. Gusto mo bang kumain? Muling kumulo ang tiyan niya. Opo. Ngumiti ang duwende. Edi, tingnan mo to. Pumalakpak si Buntot. Biglang may nahulog na 3 hinog na bayabas sa harap ni Rika. Plok! 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 Nanlaki ang mga mata niya. Papo, paano mo ginawa yon? Secret! Kindat ni Buntot. Niyakap ni Rika ang mga prutas. Salamat po. Salamat. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Kumain siya agad. Matamis. Malutong. Pinakamasarap na bayabas na natikman niya sa buong buhay niya. Habang kumakain, pinagmamasdan siya ng duwende. May kakaibang ngiti sa labi nito. Bulong ni Buntot. Mukhang ikaw na nga ang hinihintay ko. Ha? Tanong ni Rika. Wala. Mabilis na sagot nito. Kumain ka lang. Hindi alam ni Rika na sa araw na iyon, sa ilalim ng lumang puno ng bayabas, magsisimula ang isang kwentong babago sa kanyang buong buhay. Mabagal na nilunok ni Rika ang huling kagat ng bayabas. Pinunasan niya ang bibig gamit ang laylayan ng kanyang kupas na damit. Salamat po talaga, mahina niyang sabi. Matagal na po akong hindi nakakakain ng ganito kasarap. Umupo si Buntot sa isang nakausling ugat ng puno, nakapamaywang. Siyempre naman, special yan. Galing yan sa puno ko. Puno mo talaga? Tanong ni Rika. Oo naman, taas nung sagot ng duwende. Ako ang bantay nito, tagapangalaga, tagapagtanggol, tagapagtaboy ng masasamang espiritu. Tagapagtaboy? Oo, may mga gustong kumuha ng lakas ng punong to, mga nilalang sa dilim, pero hindi ko hinahayaan. Napatingin si Rika sa puno. Ngayon niya lang napansin na parang may kakaibang liwanag sa balat nito, lalo na kapag tinatamaan ng araw. Matagal na po ba kayong nandito? Tanong niya. Simula pa noong wala pang baryo rito, sagot ni Buntot. Noong puro gubat pa ang paligid, noong ang mga tao ay takot pa sa kalikasan. Napanganga si Rika. Ibig sabihin, sobrang tanda mo na? Hoy, bastos! Sigaw ng duwende. Mukha ba akong matanda? Pasensya na po. Mabilis niyang sagot. Napatawa si Buntot. Joke lang. Oo, matagal na ako rito. At bihira lang akong magpakita sa tao. Bakit po sa akin? Sandaling tumahimik ang duwende. Napatingin siya sa mga ugat ng puno. Dahil narinig kita. Narinig? Lahat ng panalangin mo, lahat ng iyak mo, lahat ng bulong mo sa hangin. Nanlamig ang batok ni Rika. Naririnig mo po yon? Oo.
Mahinang sagot ni Buntot. Tuwing hihingi ka ng lakas, tuwing humihiling ka para sa nanay mo, tuwing sinasabi mong ayaw mong sumuko, napayo ko si Rika. Hindi niya alam na may nakakarinig pala. Hindi naman po ako espesyal, sabi niya. Hindi? Balik ni Buntot. Ilang kabataan na ang dumaan dito, pero ikaw lang ang bumabalik kahit gutom na. Tinitiis mo ang sakit, hindi ka nagnanakaw, hindi ka nanlalamang, hindi ka nagrereklamo sa tadhana. Napatingin si Rika sa kanya. Paano mo po alam lahat yon? Pinapanood kita, diretsong sagot ng duwende. Hindi sa masamang paraan ha? Dagdag niya agad. Bantay lang. Napangiti si Rika ng bahagya. Akala ko po kasi mag-isa lang ako. Hindi, sabi ni Buntot. Hindi ka nag-iisa. Muling umihip ang hangin. Kumilos ang mga dahon ng bayabas na parang may bumubulong. Biglang may kumislap na liwanag sa puno. Napaatras si Rika. Ano po yon? Tumayo si Buntot. Panahon na. Panahon na ng ano? Ang katotohanan. Lumapit siya sa puno. Ipinatong ang maliit na palad sa balat nito. Makinig ka, Rika. Sumunod siya. Idinikit niya ang tainga sa puno. Sa una, wala siyang narinig. Ngunit maya-maya, thump, thump, thump. Parang tibok ng puso. Parang buhay. Bulong niya. Buhay talaga, sagot ni Buntot. Ito ang puno ng buhay ng baryong ito. Pinanggagalingan ng ani, ulan, swerte, proteksyon. Kapag humina ito, hihina rin ang baryo. Nanlaki ang mata ni Rika. Talaga po? Oo. At unti-unti na itong humihina. Bakit po? Bumuntong hininga ang duwende. May mga taong sakim. May gustong putulin ito, gawing negosyo, ibenta ang lupa. Kapag nangyari yon, mawawala ang biyaya. Nanikip ang dibdib ni Rika. Hindi po pwedeng mangyari yon. Kaya kailangan ko ng tulong, sabi ni Buntot. Sa akin? Gulat niyang tanong. Oo. Bakit ako? Dahil may malinis kang puso. Dahil kaya mong makinig sa puno. Tulad ng ginawa mo kanina. Tahimik si Rika. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Ano po ang gagawin ko? Tanong niya. Ngumiti ang duwende. Simula bukas, babantayan mo ang punong ito. Kapag may kakaiba kang nakita, sabihin mo sa akin. Kapag may masamang balak, pigilan mo. Kasama mo ako. Napahawak si Rika sa dibdib. Gagawin ko po kung makakatulong. Pero nag-alinlangan siya. Paano ang nanay ko? Kailangan ko pong magtrabaho. Kaya nga kita tutulungan, sabi ni Buntot. Pumalakpak siya. Biglang may lumitaw na maliit na supot sa lupa. Isda, bigas, gulay, sabi niya. Sapat yan sa ilang araw. Napaluha si Rika. Salamat po. Hoy, huwag kang iiyak, baka bumaha rito. Biro ng duwende. Napatawa siya kahit may luha. Habang papalubog ang araw, sabay silang nakaupo sa ilalim ng puno. Hindi alam ni Rika na simula noon. Hindi na siya basta isang gutom na dalagita. Siya na ang magiging tagapangalaga ng lihim ng baryo at ang unang haharap sa panganib na paparating. Maagang nagising si Rika kinabukasan. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit dilat na ang kanyang mga mata. Parang panaginip pa rin sa kanya ang nangyari kahapon. Isang duwende, isang mahiwagang puno, isang lihim na tungkulin. Panaginip lang ba yon? Bulong niya. Bumangon siya at agad tumingin sa maliit na supot na iniwan ni Buntot.
nasa tabi ng banig. May lamang bigas at tuyo. Napatigil siya. Totoo, napangiti siya. Mabilis niyang niluto ang kaunting kanin at tuyo para sa kanyang ina. "Nanay, kain na po." Mahinahon niyang sabi. Dahan-dahang bumangon ang kanyang ina. "Saan ka nakakuha nito, anak?" Mahina nitong tanong. "May tumulong lang po," sagot ni Rica. Hindi alam kung paano ipapaliwanag. Ngumiti ang ina. "Salamat sa Diyos." Matapos kumain, nagpaalam si Rica. "May dadaanan lang po ako saglit." Alam na niya kung saan siya pupunta. Sa puno ng bayabas. Pagdating niya roon, nandoon na si Buntot. Nakaupo sa sanga, may hawak na maliit na tambol na gawa sa balat ng dahon. "Tok, tok, tok." "Ano po yan?" tanong ni Rica. "Alarm," sagot niya. "Kapag may masama, tutunog." "Talaga po?" "Hindi, joke lang." Napailing si Rica. "Makukulit talaga ang duwende." "Hoy, narinig ko yan," sigaw ni Buntot. Umupo siya sa tabi ng dalagita. "May balita ako," seryosong sabi niya. "Anong balita po?" "May mga tao sa baryo na nag-uusap tungkol sa puno." Nanlamig si Rica. "Ano pong sinasabi nila?" "May negosyanteng darating. Bibili raw ng lupa. Gagawin daw taniman ng resort. Puputulin ang mga puno." Napahigpit ang hawak ni Rica sa palda. "Kasama ang punong ito?" "Oo." Tahimik ang paligid. Parang nakikinig ang mga dahon. "Hindi po pwede," bulong niya. "Hindi natin hahayaang mangyari," sagot ni Buntot. "Pero kailangan natin ng ebidensya." "Ebidensya?" "Oo. Kailangan nating malaman kung sino, kailan at paano." "Tao ka. Mas madali kang makakagalaw sa baryo." Napaisip si Rica. "Makikinig po ako sa mga usapan." "Magaling," sabi ni Buntot. Kaya nagsimula ang bagong gawain ni Rica. Sa palengke, sa balon, sa labahan, sa tindahan, tahimik siyang nakikinig. May darating daw na mayaman. May papeles na raw. Malaki raw ang bayad. Yayaman daw ang baryo. Paulit-ulit niyang naririnig ang mga iyon. Ngunit may kaba sa tono ng ilan. Paano ang mga puno? Paano ang bukid? Paano ang tubig? Walang malinaw na sagot. Isang hapon, habang naglalaba si Rica sa ilog, may narinig siyang usapan. Dalawang lalaki, si Mang Turo at Mang Berto. "Kumpirmado na," sabi ni Mang Turo. "Sa susunod na linggo darating si Don Esteban. May dala siyang tauhan at mga papel. Kapag pumirma ang kapitan, tapos na." Nanlaki ang mata ni Rica. "Don Esteban, susunod na linggo." "Kapitan." Tumigil siya sa pagkukusot. Parang may bumagsak sa dibdib niya. Pag-uwi niya, dumiretso siya sa puno. "Buntot!" sigaw niya. Lumabas ang duwende mula sa dahon. "Ano yon? Nasusunog ba ang baryo?" "Mas malala pa," hingal niyang sabi. "May darating na Don Esteban. Sa susunod na linggo. Kapag pumirma ang kapitan, puputulin ang puno." Napatayo si Buntot. "Ano? Sigurado ka?" "Opo, narinig ko mismo." Napakamot siya sa ulo. "Nako, delikado na to. Kailangan nating kumilos." "Ano po ang gagawin natin?" tanong ni Rica. Napatingin ang duwende sa puno. May bahagyang pagdilim sa liwanag nito. "May isang paraan," sabi niya. "Pero mapanganib." "Ano po?"
Kailangan mong makapasok sa lumang bodega ng kapitan. Nandoon ang mga papeles. Kapag napatunayan nating masama ang kontrata, may laban tayo. Kinabahan si Rika. Magnanakaw po ba ako? Hindi. Mabilis na sagot ni Buntot. Hahanap lang ng katotohanan. Tahimik siyang nag-isip. Naalala niya ang kanyang ina, ang baryo, ang puno. Sige po, matapang niyang sabi. Gagawin ko. Ngumiti si Buntot. Alam kong hindi ako nagkamali sa iyo. Sa dilim ng papalubog na araw, nagsimula ang mas mapanganib na yugto ng kanilang laban. Gabi na nang bumaba ang katahimikan sa baryo. Isa-isang pinatay ang mga ilaw sa mga bahay. Tanging huni ng palaka at kuliglig ang maririnig sa paligid. Sa loob ng kanilang maliit na kubo, tahimik na naghahanda si Rika. Isinuot niya ang lumang jacket ng kanyang ama. Medyo malaki sa kanya, pero nagsisilbing panangga sa lamig. Nanay, matutulog na po ako sa labas sandali, sabi niya. Titingnan ko lang po ang mga bitag sa bukid. Alam niyang kasinungalingan iyon, pero ayaw niyang mag-alala ang kanyang ina. Sige anak, mag-ingat ka, mahina nitong sagot. Pagkalabas niya ng bahay, agad siyang nagtungo sa puno ng bayabas. Nandoon na si Buntot. May suot na maliit na itim na balaban na gawa sa dahon. Ano yan? Tanong ni Rika. Pang-espiyang kasuotan, sagot niya. Bagay ba? Opo, pigil tawang sagot ni Rika. Siyempre naman, pagmamalaki niya. Tara na. Tahimik silang naglakad patungo sa gitna ng baryo. Nandoon ang lumang bodega ng kapitan. Isang malaking gusali na yari sa kahoy at yero. Matagal nang hindi ginagamit. Ngunit doon itinatago ang mga lumang dokumento. Pagdating nila, nakita nilang sarado ang pinto. May malaking kandado. Paano po tayo papasok? Bulong ni Rika. Ngumiti si Buntot. Madali lang. Pumitik siya ng daliri. Biglang gumalaw ang mga langgam sa paligid. Parang may sariling isip. Nagsiksikan sila sa kandado. Maya-maya may marinig na click. Bumukas ito. Nanlaki ang mata ni Rika. Ang galing! Secret powers! Kindat ni Buntot. Dahan-dahan silang pumasok. Pabaho sa loob. Amoy alikabok at amag. May mga lumang kahon at estante. Hanapin mo ang may tatak na Don Esteban, bulong ng duwende. Nagsimula silang maghalughog. Isang kahon. 2. 3. Wala. Biglang, Rika? Napatigil siya. May boses sa labas. Boses ni Mang Turo. Napahawak siya sa dibdib. May tao, bulong niya. Magtago ka, sabi ni Buntot. Nagtago sila sa likod ng estante. Sumilip si Rika. May ilaw na papalapit. Isang lampara. 2 anino. Si Mang Turo at ang kapitan. Sigurado ka bang nandito ang papeles? Tanong ng kapitan. Opo, Kap, sagot ni Mang Turo. Kailangan nating tiyakin bago dumating si Don Esteban. Pumasok sila. Parang titigil ang puso ni Rika sa kaba. Lumapit ang 2 lalaki sa kabilang bahagi ng bodega. Habang abala sila, bumulong si Buntot. Sa kaliwa, may kahon. Gumapang si Rika. Tahimik. Maingat. Nakakita siya ng kahon na may pulang marka. Pinuksan niya. May mga sobre. May tatak. Kasunduan sa lupa. Don Esteban. Nanginig ang kamay niya. Ito na. Bulong niya. Biglang, Hoy! Napalingon siya. Nakatayo si Mang Turo. Nandyan ka pala. Nanlaki ang mata ni Rika. Nahuli siya. Rika? Kulat na sigaw ng kapitan. Anong ginagawa mo rito?
Hindi siya makasagot. Nanigas ang katawan niya. Lumapit ang dalawang lalaki. Magnanakaw ka ba? Galit na tanong ni Mang Turo. Hindi po. Nanginginig niyang sagot. Gusto ko lang pong... Biglang umihip ang malakas na hangin. Nagkalat ang mga papel. Namayagpag ang mga kahon. Anong nangyayari? Sigaw ng kapitan. Mula sa kisame, may nahulog na mga dahon at alikabok. Hindi nila nakikita si Buntot. Nakatayo ito sa gilid, nakataas ang kamay. Takbo! Bulong niya kay Rika. Sinunggaban ni Rika ang mga papel. At tumakbo. Sumigaw ang mga lalaki. Hoy! Habulin mo! Lumabas siya ng bodega. Habang hinahabol. Habang kumakabog ang dibdib. Habang halos mawalan ng hininga. Sa dilim ng gabi, isang dalagitang gutom na ngayon ay may hawak na katotohanan at isang baryong nakasalalay sa kanyang lakas ng loob. Humahagib isang hangin sa mukha ni Rika habang tumatakbo siya sa makitid na daan pauwi sa puno ng bayabas. Humahabol ang kanyang hininga. Parang sasabog ang dibdib niya sa kaba at pagod. Sa likuran niya, naririnig pa rin ang sigawan. Huwag mong patakasin. Diyan lang siya. Ngunit biglang, whoosh! Isang malakas na hangin ang dumaan sa pagitan nila. Napatigil ang mga humahabol. Nalaglag ang lampara. Namatay ang ilaw. Nang dumilim ang paligid, sinamantala ni Rika ang pagkakataon. Lumiko siya sa masukal na daan. Tumalon sa mababang bakod. At dumiretso sa puno. Pagdating niya roon, napaluhod siya sa pagod. Ha! Ha! Buntot! Lumitaw ang duwende mula sa dahon. Relax, relax, buhay ka pa. Akala ko, mahuhuli na ako. Hingal niya. Tiwala lang, sabi ni Buntot. May hangin pa ako sa bulsa. Hangin sa bulsa? Tanong ni Rika. Expression lang yon. Umupo si Rika. Inilabas ang mga papel. Eto po. Binuksan nila ang sobre. Isa-isang lumantad ang mga dokumento. May mga pirma. May selyo. May mapa. Basahin mo, sabi ni Buntot. Mabagal na binasa ni Rika ang nakasulat. Habang binabasa, unti-unting nanlalaki ang kanyang mga mata. Kapag napirmahan ng kasunduan, lahat ng lupang sakop ng ilog, bukid at kagubatan, ililipat kay Don Esteban. Sa loob ng 50 taon, may karapatang putulin ang lahat ng puno. Nanlumo si Rika. Lahat po, mawawala. Oo, sagot ni Buntot. Hindi lang ang bayabas, pati kabuhayan, pati tubig, pati buhay ng baryo. May isa pang pahina. May maliit na sulat sa ibaba. Kapitan ng barangay, kapalit ng gantimpalang salapi. Nanigas si Rika. Ibig sabihin po, binenta niya ang baryo? Ganun na nga, malungkot na sabi ni Buntot. Napaupo si Rika. Paano po yon? Paano ang mga tao? Nagtiwala sila. Tahimik ang paligid. Parang nakikiramay ang mga dahon. May laban pa tayo? Biglang sabi ng duwende. Paano po? May butas ang kontrata. Saang banda? Walang pahintulot ng buong baryo. Walang pirma ng mga magsasaka. Walang pahintulot ng matatanda. Pwede pa itong ipawalang bisa. Napatingin si Rika. Talaga po? Oo, pero kailangan natin ng lakas ng loob. Kailangang malaman ng lahat. Pero galit sila sa akin, sabi ni Rika. Akala nila magnanakaw ako. Sandali lang yon, sagot ni Buntot. Kapag nalaman nila ang totoo, kakampi mo sila. Kinabukasan, mabilis kumalat ang balita.
May pumasok sa bodega. Si Rica raw. May ninakaw na papel. May mga taong nagbulungan. May mga tumingin sa kanya ng may galit. Habang naglalakad si Rica sa baryo, naririnig niya ang mga bulong. Bakit siya? Magnanakaw pala. Wala talagang asal. Nanikip ang dibdib niya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaliwanag. Pero natakot siya. Sa ilalim ng puno, umiyak siya. Buntot, hikbi niya. Baka mali ang ginawa ko. Lumapit ang duwende. Umupo sa balikat niya. Hindi, mahina niyang sabi. Ginawa mo ang tama. Kahit masakit. Kahit mag-isa ka. Tandaan mo, ang tunay na bayani, madalas nag-iisa sa simula. Napangiti si Rica kahit may luha. Kailan po natin sasabihin ang totoo? Sa pulong ng baryo, sagot ni Buntot. Sa araw ng pagdating ni Don Esteban, sa harap ng lahat, humigpit ang hawak ni Rica sa mga papel. Kahit matakot ako, kahit manginig, gagawin ko. Sa puso ng isang dating gutom na dalagita, unti-unting nabubuo ang tapang, at ang laban ay papasok na sa pinakamahirap na yugto. Dumating ang araw na kinatatakutan ni Rica, ang araw ng pulong sa barangay. Maaga pa lang, abala na ang buong baryo. May mga naglilinis sa plaza. May mga nag-aayos ng upuan. May mga naglalagay ng tolda. Dumarating na rin ang mga tao mula sa karatig baryo. Darating daw ang mayamang negosyante. Baka may trabaho. Baka yumaman na tayo. Halo-halo ang pag-asa at kaba sa hangin. Sa kanilang kubo, tahimik na nakaupo si Rica. Hawak ang sobre. Pawisa ng palad. Nanginginig ang daliri. Nanay, mahina niyang sabi. May gagawin po ako mamaya. Ano man yan anak, magtiwala ka sa sarili mo. Sagot ng ina. Niyakap siya ni Rica. Paglabas niya, naghihintay na si Buntot sa puno. May suot na maliit na korona na gawa sa bulaklak. Ano yan? Tanong ni Rica. Pampaswerte, sagot niya. Effective ba? Hindi ko alam, pero cute ako. Napatawa si Rica. Nandyan na sila, sabi ni Buntot. Mula sa malayo, may paparating na convoy. Itim na sasakyan. May mga gwardiya. Nangunguna ang isang lalaking naka-Amerikana. Matangkad. Maputi. May ngiting malamig. Si Don Esteban. Sa plaza, nagsimula ang pulong. Mga kababayan, panimula ng kapitan. May magandang balita ako sa inyo. May investor na gustong tumulong sa baryo natin. Palakpakan. Ngiti. Sisigla ang ekonomiya. Magkakaroon ng trabaho. Uunlad tayo. Tumayo si Don Esteban. Mga kaibigan, malumanay niyang sabi. Ako'y narito para tulungan kayo. Sa tulong ng proyektong ito, magiging sentro kayo ng turismo. Palakpakan muli. Nakaupo si Rica sa likod. Kumakabog ang puso. Ngayon na, bulong ni Buntot. Tumayo siya. Sandali lang po. Nagulat ang lahat. Lumingon ang mga tao. Si Rica? Yung pumasok sa bodega? Anong ginagawa niya riyan? Lumakad siya sa gitna. Nanginginig. Pero matatag. May sasabihin po ako, sabi niya. Napakunot noo ang kapitan. Hindi ito ang tamang oras, Rica. Opo, Kap, sagot niya. Ito po ang tamang oras. Inilabas niya ang mga papel. Ito po ang kontrata. Nakasaad dito na ililipat ang lupa sa loob ng 50 taon. Pwedeng putulin ang lahat ng puno.
Nawawala ang karapatan ng mga magsasaka. Nagkagulo ang mga tao. Ha? Totoo ba yan? Hindi namin alam yan. Tumayo si Don Esteban. Isang kasinungalingan yan, malamig niyang sabi. Wala siyang karapatang magsalita. Napahigpit ang hawak ni Rica. May pirma po kayo rito, sabi niya. May selyo. May kasulatan. Ipinakita niya ang papel. Lumapit ang matatanda. Pinasa. Napakunot noo. Tama siya. May mga nakatagong probisyon na mula ang muka ng kapitan. Rica, ibalik mo yan. Sigaw niya. Magnanakaw ka. Hindi po, sigaw ni Rica. Ginawa ko to para sa baryo. Biglang, boom! Umugong ang lupa. Umihip ang malakas na hangin. Gumalaw ang mga dahon ng bayabas kahit nasa malayo. May liwanag na sumilay mula sa direksyon ng puno. Napatingala ang lahat. Ano yon? Sa likod ng entablado, hindi nakikita ng karamihan, lumutang si Buntot. Nakaangat ang kamay. Panahon na, bulong niya. Ang hangin ay umikot sa plaza. Parang nagdadala ng bulong ng kalikasan. Narinig ng mga tao ang tila pintig ng lupa. Thump. Thump. Parang puso. Ang puno, bulong ng matatanda. Namumutla si Don Esteban. Ano tong kalokohan? Lakas loob na humarap si Rica. Ito po ang tinig ng baryo, sabi niya. Hindi namin ibebenta ang aming kinabukasan. Tahimik ang lahat. At sa katahimikang iyon, nagsisimula ang pagbagsak ng kasinungalingan. Nanatiling tahimik ang plaza. Tanging ugong ng hangin at mahinang kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Ang mga tao'y nagkakatinginan. Takot. Pagkalito. Pagkagulat. Unang nagsalita ang isang matandang magsasaka. Si Mang Isko. Apo, mabagal niyang sabi. Totoo ba to? Lumapit si Rica. Inabot ang papel. Opo, Mang Isko. Basahin niyo po. Kinuha ng matanda ang dokumento. Isa-isang binasa. Habang nagbabasa, unti-unting nanginginig ang kanyang kamay. Totoo, bulong niya. Niloko tayo. Nagsimula ang bulong-bulungan. Bakit hindi sinabi? Nilaglag tayo. Kapitan, anong ibig sabihin nito? Namula ang muka ng kapitan. Pinagpapawisan. Hindi nyo naiintindihan. Pilit niyang sabi. Para rin to sa inyo. Para sa kaunlaran. Sumingit si Mang Isko. Anong kaunlaran kung wala na kaming lupa? Kung wala na kaming taniman? Kung wala na kaming tubig? Palakpakan ng ilan. Sumigaw ang isang babae. Pati ilog ibinenta nyo? Nagkagulo ang mga tao. Tinuro si Don Esteban. Manloloko. Mandaraya. Napatras ang negosyante. Mga ignorante. Sigaw niya. Hindi nyo alam ang oportunidad na tinatanggihan ninyo. Biglang umihip ang malakas na hangin. Natanggal ang kanyang Amerikana. Nalaglag sa lupa. Parang hinihubaran siya ng yabang. Mula sa likod ng plaza, narinig ang mahinang tinig ni Buntot. Hindi na kayo welcome dito. Nanginig si Don Esteban. Sino yan? Sa harap ng mga mata ni Rica, bahagyang nagningning ang paligid. Parang may aninong gumalaw sa hangin. Ang mga matatanda ay napaluhod. Mga diwata, mga bantay ng lupa. Takot na takot ang kapitan. Hindi ko sinasadya, umiiyak niyang sabi. Natukso lang ako. Malaki ang pera. Lumapit si Rica. Tahimik.
matatag. "Kap," sabi niya, "hindi po pera ang sukatan ng baryo. Ang lupa po, buhay." Napatungo ang kapitan. Walang maisagot. Dumating ang mga tanod. "Kap, may reklamo laban sa inyo," sabi ng isa. "Kailangan niyo pong sumama." Nanlaki ang mata ng kapitan. Hindi pwede." Ngunit hinawakan na siya. Kasunod si Don Esteban. "Walang matatapos to," sigaw niya. "Babalik ako." Ngunit walang pumansin. Habang inilalayo sila, biglang tumahimik ang hangin. Unti-unting bumalik ang araw. Parang huminga ang baryo. May lumapit kay Rica. Isang ginang. "Pasensya ka na, anak. Pinag-isipan ka namin ng masama." Isa-isa, lumapit ang mga tao. "Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, wala na kami." Napaluha si Rica. "Hindi ko po yun nagawa mag-isa," sabi niya. "May tumulong po sa akin." Napatingin sila sa paligid. "Ha? Sino?" Ngumiti lang si Rica. Sa malayo, sa lilim ng bayabas, nakatayo si Buntot. Nakakrus ang braso. Mayabang ang ngiti. "Ako yon." Nang gabing iyon, nagkaroon ng salo-salo. May kantahan, may tawanan, may pagkain. Sa unang pagkakataon, busog si Rica. Hindi lang sa tiyan, kundi sa puso. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may isang matang nagmamasid mula sa dilim. Isang aninong hindi patapos. At may panganib pang paparating. Makalipas ang ilang araw mula nang mabunyag ang kasinungalingan, unti-unting bumalik sa normalang buhay sa baryo. Muling nagbungkal ang mga magsasaka. Nagbalik ang mga mangingisda sa ilog. Nagkaroon ng bagong kapitan na mas tapat sa serbisyo. At higit sa lahat, mas inalagaan ng mga tao ang kalikasan. Ang puno ng bayabas ay nilagyan ng bakod. May karatulang, pinagpapalaan, bawal putulin. Araw-araw, dinadalaw ni Rica ang puno. Kinakausap si Buntot. Nagkukwento. Nagtatawanan. Para na silang magkapatid. Isang hapon habang nakaupo sila sa ugat ng puno. "Rica," seryosong sabi ni Buntot. "May problema." "Ano po?" tanong niya. "May kakaibang nilalang na gumagala sa paligid." "Nilalang?" "Oo, hindi tao. Hindi rin tulad ko." Galing sa dilim. Nanlamig ang batok ni Rica. "Kailan pa po?" Simula nang mapahiya si Don Esteban. May iniwan siyang galit. May tumugon. Biglang may narinig silang kaluskos. Sa may damuhan. May gumalaw na anino. Naamoy ko ang lakas." Mahinang tinig. Napatayo si Rica. "Sino yan?" Mula sa dilim, lumitaw ang isang nilalang. Matangkad. Payat. Balot ng itim na usok. May matang pula. Tagabantay ng puno. Anito. "Ibigay mo sa akin ang puso nito." Humakbang si Buntot sa harap ni Rica. "Lumayo ka, ulapim. Wala kang karapatan dito." Napasinghap si Rica. "Ulapim?" Isa siyang nilalang na kumakain ng biyaya, paliwanag ni Buntot. Pinapahina ang lupa. Pinapatay ang ani. Tumawa ang nilalang. "Matagal akong gutom. At ngayon, may galit na nagbukas ng pinto. Si Don Esteban. Ginamit niya ako." Nanikip ang dibdib ni Rica. Kahit masama siya, hindi niya alam to. "Wala nang mahalaga," sagot ni Ulapim. "Akin ang lakas ng puno." Biglang sumugod ang anino. "Rica, takbo!" sigaw ni Buntot. Ngunit nanatili siya. "Hindi," sabi niya. "Hindi ko iiwan ang puno.
Humawak siya sa balat ng bayabas. "Tulungan mo kami." Biglang uminit ang kanyang palad. May liwanag na lumabas. Parang puso ng puno ang tumugon. "Imposible," bulong ni Ulapim. "Pinili ka." Umakyat ang liwanag sa katawan ni Rika. Hindi siya nasunog. Bagkus, napuno siya ng lakas. "Buntot!" sigaw niya. Ngayon, sabay silang humarap. Nagtaas ng kamay ang duwende. Nagningning ang mga dahon. Uminog ang hangin. Sumigaw si Ulapim. Hindi pa tapos to. Unti-unti siyang naglaho sa dilim. Tahimik ang paligid. Napaluhod si Rika. "Buhay pa po ba siya?" "Oo," sagot ni Buntot. "Umalis lang. Babalik." Napatingin si Rika sa puno. "Handa na po ako," sabi niya. "Hindi na lang ako bantay. Kakampi na ako." Sa gabing iyon, nagsimulang magbago si Rika. Hindi na lang siya isang mahirap na dalagita. Isa na siyang tagapangalaga ng liwanag. At paparating na ang pinakamalaking laban. Mula nang umatras si Ulapim, nagbago ang hangin sa baryo. Hindi na ito kasinggan. Parang laging may nakatagong panganib. May mga gabing biglang lumalamig. May mga pananim na nalalanta kahit dinidiligan. May mga hayop na nagwawala sa madaling araw. Alam ni Rika, hindi pa tapos ang laban. Isang gabi, habang natutulog ang buong baryo, nagising siya sa isang panaginip. Nasa gitna siya ng malawak na kagubatan. Madilim, tahimik, walang bituin. Biglang may liwanag sa harap niya. Ang puno ng bayabas, ngunit tuyot. Walang bunga, walang dahon. Rika, isang tinig, mahina, pagod. Puno, bulong niya. Lumapit siya. "Humihina ako," sabi ng tinig. "Kinakain niya ang aking ugat. Kung tuluyan akong mawala, mamamatay ang baryo." Napatakbo si Rika. "Sabihin mo po sa akin ang gagawin." Tumubo ang liwanag sa lupa. May lumitaw na 3 larawan. Isang bundok, isang talon, isang kuweba. 3 pagsubok, sabi ng tinig. Tapang, katapatan, pagmamahal. Kapag nalampasan mo, magkakaroon ka ng lakas upang talunin ang dilim. Nagising si Rika na pawis na pawis. "Buntot!" sigaw niya. Lumitaw ang duwende. "Bakit parang sinakal ka ng multo?" "Napanaginipan ko po ang puno," hingat niya. Ibinigay niya ang 3 pagsubok. Nanahimik si Buntot. "Totoo yan," seryoso niyang sabi. "Ang daan ng 3 liwanag. Bihira lang ang pinipili. Delikado. Kailangan kong gawin," matatag na sagot ni Rika. "Kahit mamatay ako?" "Hoy!" sigaw ni Buntot. "Huwag kang ganyan." "Pero," bumuntong hininga siya, "hindi kita pipigilan. Kasama mo ako." Unang pagsubok, ang bundok ng tapang. Naglakbay sila sa madaling araw. Paakyat. Matarik. Mabato. Malakas ang hangin. Sa tuktok, may higanting anino. Isang nilalang na parang bato at ulap. Takot. Umuugong na tinig. Kailangan mong harapin ang sarili mong pangamba. Biglang nakita ni Rika ang kanyang ina. Nakahiga. Walang buhay. "Nanay!" sigaw niya. Tumulo ang luha. Ngunit huminga siya ng malalim. "Hindi kita hahayaang mangyari yan," sabi niya. "Kahit matakot ako, lalaban ako." Nagliwanag ang bundok. Nawala ang anino. Ikalawang pagsubok, ang talon ng katapatan.
Sa gitna ng malakas na agos, may lumitaw na boses. Isuko mo ang kapangyarihan. Bumalik ka sa dati. Magiging payapa ang buhay mo. Nakita ni Rika ang sarili. May trabaho, may bahay, may sapat na pagkain. Walang panganib, tahimik na buhay. Napangiti siya, ngunit umiling. Hindi ako lalayo. Hindi ko iiwan ang baryo. Hindi ko iiwan ang puno. Tumigil ang agos. Lumuwag ang daan. Ikatlong pagsubok, ang kuweba ng pagmamahal. Madilim, malamig. Sa loob, nakita niya si Buntot. Nakahandusay. Walang galaw. Buntot! Sigaw niya. Lumuhod siya. Yumakap. Kahit mawala ang lahat, umiiyak niyang sabi, "Hindi kita iiwan." Biglang nagliwanag ang kuweba. Bumangon si Buntot. "Oy! Drama mo!" Napatawa siya kahit umiiyak. "Pumasa ka," sabi ng duwende. Mula sa liwanag may lumitaw na munting binhi. Ginto ang kulay. "Binhi ng liwanag," sabi ni Buntot. "Iyan ang sandata mo." Hawak ni Rika ang binhi. Nararamdaman niya ang init at tibok nito. "Handa na po ako," sabi niya. Sa malayo, nararamdaman na ni Ulapim ang kanyang pagbangon. At naghahanda na rin siya para sa huling laban. Dumating ang gabi na matagal nang hinihintay. Ang gabi ng huling laban. Makapal ang ulap sa langit. Walang buwan. Walang bituin. Parang itinago ng dilim ang buong mundo. Sa ilalim ng puno ng bayabas, tahimik na nakatayo si Rika. Hawak niya ang binhi ng liwanag. Kumikislap ito sa kanyang palad. Parang maliit na puso na humihinga. "Natatakot ka ba?" tanong ni Buntot. "Opo," tapat niyang sagot. "Pero hindi na po ako tatakbo." Ngumiti ang duwende. Iyan ang tunay na tapang. Biglang lumakas ang hangin. Uminog ang mga dahon. Nagdilim ang paligid. Mula sa lupa, unti-unting umangat ang itim na usok. Bumuo ng hugis. Si Ulapim, mas malaki, mas mabigat, mas madilim. "Dumating ka rin," umuugong niyang tinig. "Isusuko mo na ba ang lakas?" Mariing umiling si Rika. "Hinding-hindi. Itong lupa, hindi sa inyo. Ito ay sa mga taong nagmamahal dito." Tumawa si Ulapim. "Mahina ka. Isang batang gutom lang." Napahigpit ang hawak ni Rika sa binhi. "Opo," sagot niya. "Gutom ako noon. Pero hindi na ngayon. Ako ay pinakain ng kabutihan, pinalakas ng pag-asa, at pinatibay ng pagmamahal." Inilapag niya ang binhi sa lupa, sa gitna ng mga ugat ng puno. "Ngayon, bumalik ka na sa dilim." Biglang nagliwanag ang lupa. Sumibol ang binhi. Mabilis, parang kidlat. Umakyat ang gintong ugat sa puno. Kumalat ang liwanag. Nagningning ang mga dahon. Namula ang mga bunga. Nabuhay muli ang puno. "Hindi!" sigaw ni Ulapim. Sumugod siya. Parang bagyong itim. Humawak si Buntot sa hangin. "Inyo na ang araw!" sigaw niya. Naglabas siya ng liwanag. Pinagsama ni Rika ang kanyang lakas at ang tibok ng puno. "Para sa baryo. Para sa nanay ko. Para sa lahat." Sumabog ang liwanag. Tinupok ang dilim. Unti-unting natunaw si Ulapim. Naglaho sa hangin. Tahimik. Mabagal na bumalik ang buwan. Nagpakita ang mga bituin. Bumagsak si Rika sa lupa. Hinihingal. Ngumiti. "Nanalo ba tayo?" Tumalon si Buntot sa balikat niya. "Oo naman." Kinabukasan,
Nagising ang baryo sa kakaibang himala. Mas luntian ang bukid. Mas malinaw ang ilog. Mas matamis ang bunga. At sa gitna ng lahat, nakatayo ang puno ng bayabas. Mas matayog. Mas maliwanag. Mas buhay. Dumating ang mga tao. Nagulat. Namangha. Parang gumaling ang lupa. Parang may basbas. Lumapit ang ina ni Rika. Niyakap siya. Anak, salamat. Hindi na sila naghirap tulad ng dati. Tinulungan ng baryo si Rika. May maliit silang tindahan. May sapat na pagkain. May edukasyon. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Rika. Naging guro sa baryo. Nagturo ng pagmamahal sa kalikasan. Nagturo ng katapangan. Sa ilalim ng puno, madalas pa rin siyang umupo. Kasama si Buntot. Kailan ka tatanda? Biro niya. Hindi ako tumatanda, sagot ng duwende. Gwapo pa rin ako. Sa tuwing may batang nagugutom, may pusong nawawalan ng pag-asa, may dahong nalalanta. Nariyan si Rika, ang dalagitang minsang gutom, na naging ilaw ng buong baryo. At sa ilalim ng bayabas, magpakailanman, mananatili ang kwento ng kabutihan, tapang at pag-asa. Wakas,